Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw tayo ngayon ng Martes, September 1, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, Ombudsman, iniimbestigahan na si Pangulong Noynoy Aquino at Secretary Abad at iba pang miyembro ng administrasyon. Kaugnay po yan sa controversial na DAP issue. Panibagong plunder case inihain laban kay Vice President Binay dun sa Office of the Ombudsman. Secretary Rojas naniniwalang miscommunication ang nangyari sa pagitan ng DOJ at Iglesia ni Cristo dahilan upang mag-rally ang grupo. Department of Agriculture naglaan ng nasa 200 million pesos upang labanan ang El Nino phenomenon dyan sa Western Visayas. Isa pang bangkay ng minero na biktima umano ng gas poisoning dun sa Benguet na recover. Sa Cebu naman, bilanggo agaw buhay ngayon matapos magbigti gamit ang garter ng kanyang brief. International news, Venezuelan President inakusahan ng Pangulo ng Colombia na balak siyang ipapatay. US President Barack Obama nananawagan sa world leaders na magkaroon ng binding agreement laban sa climate change. Mga opisyal ng Samahang Basketball ng Pilipinas kakausapin ngayong linggo ang Lakers management at mga magulang ni Jordan Clarkson. Tatlong mga Pinoy boxers na haharap sa matinding laban sa quarterfinals ng World Championship qualifier dun sa Thailand. Sa showbiz naman, MMDA Chairman Tolentino, nirerespeto si Robin Padilla sakaling hindi ituloy ang horror film nila ni Maria Osawa sa Metro Manila Film Festival. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati ang inyong anchorman, si Bombo June Desca at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan, ang Ombudsman ay kinumpirmang iniimbestigahan na rin mismo si Pangulong Noynoy Aquino maging si Secretary Abad kaugnay yan ng controversial na issue ng DAP at may panibagong plunder case daw inihain kay Vice President Gio Marbinay dyan sa Office of the Ombudsman. May detalye si Bombo Dennis Amito. Inamin ngayon ang Ombudsman Conchita Carpio Morales ang nagpapatuloy na budget hearing dito sa mababang kapulungan ng Kongreso na iniimbestigahan na nga nila at ng Office of the Ombudsman sina Pangulong Noynoy Aquino, Budget Secretary Florencio Butz Abad at iba pang opisyal ng pamahalaan kaugnay pa rin ng usapin ng Disbursement Acceleration Program. Sinabi ni Morales na nagsasagawa na sila ng motu proprio investigation sa DAP. Kasabay na rin ang pagsisiyasat sa mga reklamong naihain sa kanilang tanggapan kaugnay ng naturang programa kung saan respondent sina Pangulong Aquino, Abad at iba pang opisyal ng pamahalaan. Kasama sa inireklamo ng Pangulo itong sina Abad dahil sa DAP ay plunder umano ang nakahaing demanda ng ilang grupo. Ayon nga kay Morales, sa katunayan, mayroon na siyang nire-review na bahagi ng investigation report kaugnay pa rin ng naturang DAP complaints. At mariresolba umano ang naturang kaso at magagawa nila ng resolusyon sa loob ng isang buwan. Hindi umano niya may sa publiko ang report ngayon, maliban na kung may makita silang mga paglabag sa batas. Paliwanag nitong si Morales, naglalabas lamang sila ng desisyon kung approve for filing ang naturang kaso base sa mga natuklasan nila na ebidensya sa sinasagawang investigation na process ng mga field investigators ng Office of the Ombudsman. Samantala, kinumpirma din ng Ombudsman na maghahain sila sa Korte Suprema ng motion for reconsideration para ipabawi ang desisyon na pumayag na makapagpiyansa si Senator Juan Ponce Enrile. Nandito ngayon sa Kamara itong Ombudsman at partikular na itong si Ombudsman Conchita Carpio Morales upang talakayin yung kanilang budget sa 2016 kung saan nga ay 3 million lamang yung o 3 billion lamang yung aprobado mula sa target sana na nasa 12 bilyones dahil nga sa malaki daw ang pangangailangan ng tanod bayan dahil napakarami ng kanilang iniimbestigahan. Samantala, napakainit pang balita, Bombo June, mga kaibigan. Ngayon pa lamang ay naghain ng panibagong plunder charges at malversation of public funds itong si Attorney Renato Bundal laban kay Vice President Jejomar Binay at kay Congresswoman Abigail Binay. May kinalaman pa rin ito sa mga proyekto sa lungsod ng Makati. Mas detalyadong impormasyon ang ating ilalabas mamaya, Bombo June, sapagkat sinusubukan natin kumuha ng kopya ng mismong complaint na kanilang inihain
dito sa tanggapan ng ombudsman dito sa lungsod ng Quezon. How's that, Bombo Jun? Senior citizen issue ba yan? Hindi pa malinaw? Medyo mahirap kasing mag-speculate ngayon dahil tatlo yung binabanggit ditong impormasyon na sinabi sa atin kanina. Maaari kasing yung isa muna yung naihain at yung iba ay kumbaga backup ng mga kaso na may sinasabi kasi si Attorney Bundal na may hindi pa buong kaso kaya hindi nila naihain. Ibig sabihin may mga upcoming cases pa na maaaring ihain dito kay Nabinay. Kaya naman, yan yung aabangan natin sa mga susunod na araw, Bombo Jun. Doon naman sa sinasabing investigasyon ng ombudsman sa kay Pangulong Noynoy Aquino mismo, doon sa issue ng DAP, ang tanong, saan hahantong ho yan? Sapagkat ang alam ho natin, merong immunity ang Pangulo, unless kung ipagpapatuloy yan sa pagkatapos ng kanyang administrasyon. At ang sinasabi dyan, maaring impeachment lamang yung pagkakatanggal sa kanya, yung pamamaraan. Hanggang saan kaya yung ombudsman dyan? Well, batay dito sa pagtatanong natin sa mga opisyal ng ombudsman, ang immunity ng Pangulo ay makasuhan, malitis, pero yung pag-iimbestiga dito sa mga issue na kanyang kinasasangkutan, pati na ng kanyang mga tauhan, ay po pwedeng gawin ng Tanod Bayan dahil ito ay kanilang trabaho sa anti-graft body at hindi lang siya maaaring litisin sa panahon na siya ay nasa pwesto. At bago yan ay kinakailangan muna siyang patalsikin sa pamamagitan ng isang impeachment proceedings, Bombo Jun. Alright, malinaw yan. Maraming salamat, Bombo Dennis. Mula sa Office of the Ombudsman, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bus Radio, Bombo! 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, samantala wala umanong pag-asa sa Kamara de Representantes ang isinusulong ng Department of Finance na itaas sa 14% ang kasalukuyang 12% na value-added tax para mabawi ang nawawalang kita ng gobyerno kapag naging batas na ang pagpapababa ng income tax ng mga manggagawa. Mismong sa hanay ng mga mahigpit na kaalyado ng administrasyon ay walang gustong sumakay sa ideyang ito ng DOF. Isa sa pangunahing tumututol sa na maitaas ang VAT rate ay si House Speaker Feliciano Belmonte na nagsabing malaking dagok ito sa mga manggagawa kung itaas ang antas ng VAT. Ang scheme na ito ayon kay Belmonte ay negatibo dahil lahat ay may tama dito, lalong-lalo na sa hanay ng mga manggagawa. Binigyang din naman ni Eastern Samar Representative Ben Ivardone ang suwestyon daw ng DOF na muling pag-aralan ang pagtutulak ng mas mataas na VAT rate dahil direkta ang epekto nito sa bulsa ng lahat ng mga Pinoy. Abangan nyo susunod mga kaibigan, mamaya abangan ho ninyo sapagkat ang naniniwala daw si Secretary Rojas na miscommunication ang nangyari sa pagitan ng DOJ at INC dahilan upang nagkaroon ng rally sa EDSA. Susunod na yan. Stand by. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa mga sakali. Bakit tayo magpapaakit sa mga kung meron namang sigurado? Ang taong to, walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang matuwid. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Secretary Marroas naniniwalang miscommunication ang nangyari sa pagitan ng DOJ at Iglesia ni Cristo. May detalye at follow-up report si Bombo Analizubiran. Bombo John, naniniwala si Interior and Local Government Secretary Marojas na isang kaso ng miscommunication ang nangyari sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng Department of Justice kung kaya't humantong sa paglulunsad ng rally ang mga miyembro ng Iglesia. Isa si Rojas sa mga itinatawag ni Pangulong Noynoy Aquino noong Sabado ng gabi sa kanyang official residence para resolbahin ang paglabas sa lansangan ng mga INC members. Ito'y kaugnay sa isinampang kaso ni Asayas Samson Jr. na dating ministro ng Iglesia laban din sa ilang ministro ng INC hinggil sa kasong illegal detention at korupsyon. Kumalat din ang report na aarestuhin ang pinuno ng Iglesia na si Eduardo Manalo na naging dahilan para mag-rally ang mga kaanib nito. Mariing pinabulaanan naman ni Rojas na ang pagbibitiw sa pwesto ni Justice Secretary Leila de Lima ang naging kapalit sa pagtigil na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa kanilang sinagawang rally.
Ayon kay Rojas, wala siyang matatandaan na napag-usapan sa ginawang pagpupulong sa Bahay Pangarap ang tungkol sa maagang pagbaba sa pwesto ni De Lima para mapahupa ang damdamin ng mga INC members. Giit ni Rojas na walang naging anumang agreement, sa halip ay nagkapaliwanagan lamang umano ang magkabilang panig kaya't nagpasya ang leader ng INC na itigil na ang kanilang ginagawang pagtitipon. Samantala, nasa 11 truckloads na mga basura Bombojun ang nakolekta ng Metro Manila Development Authority na iniwan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kanilang 4 na araw na rally sa may EDSA Corner Show Boulevard. Kabilang sa mga nakolektang basura ng MMDA Parkway Clearing Group ay mga styrofoams, plastic bottles, food wrappers at mga food containers. Nasa 250 na mga cleaners, kabilang ang mga street sweepers, ang idineploy kahapon ng MMDA. Gumamit din ng 15 galon na mga disinfectants ang MMDA para ma-flush out ang mga ihi sa mga kanto nitong kung saan nag-occupy ang mga miyembro ng INC. Bumbuan? Live mula yes, Mama Jun. Akala ko ba'y naglinis yung mga miyembro nila? Ang sabi nila, kusa raw naglinis. So, MMDA pala yung naglinis doon? MMDA Bombojun. Bagkus nga yung 11 truck na basura ay pansamantalang inilagay muna dito sa may bahagi ng Ultra sa Pasig City. At yun yung ebidensya na iniwan nila yung mga basura nila doon sa may EDSA Show Boulevard. Alright, maraming salamat, Bomboan. Maraming salamat. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Ang Pangulong Noynoy Aquino raw ay may tiwala pa rin kay Justice Secretary Laila De Lima sa harap po yan ng kinakasangkutang kontrobersiya sa Iglesia ni Cristo at tiniyak din ng Malacanang ng walang pagbabago sa investigasyon sa kaso ng Iglesia ni Cristo officials. Direktamente live mula dyan sa Malacanang, nandun si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Raymond. Binigyan din ng Malacanang ng walang pagbabago sa sitwasyon at patuloy daw ang pagpapairal sa rule of law. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasabay nga sa mga naglalabasang mga spekulasyon at mga balibalita na umano nagkaroon na ng agreement ang Malacanang sa liderato ng Iglesia ni Cristo kaya natigil na ang pagtitipon dyan sa bahagi ng EDSA kahapon. Sinabi ni Presidential Spokesman o kay Secretary Sunny Coloma na buo ang tiwala at kumpiyansa pa rin ng Pangulong Aquino kay Secretary De Lima sa pagpatuloy ng ginagawang investigasyon. Una rin kasi Bumujun ay merong mga kongresista na gustong pagbituin o kaya ihilingin kay De Lima na magpatuloy ang investigasyon kaugnay sa naturang kinakaharap na kaso ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo at kanilang tinanong kung suportado ba ng Pangulo Aquino si De Lima. So ang tugon ng Malacanang, wala na pagbabago kasabay ng pagtanggi sa naunang report ng umanong agreement mo, Jun. Matanong ko lang, kasi ang daming sinisigaw, separation of the state and the church. Pero dito tayo kay Secretary De Lima. Ano yung naging kasalanan niya? Bakit nagalit yung taga-INC? Justice Secretary ho siya. Under sa kanya yung mga prosecutors. Kung magsampa ka ng kasong kriminal na pupunta sa prosecutors, nagkataon na siya yung DOJ Secretary. Tinanggap niya at doon sumama ba yung loob ng taga-INC? Ganun ba yun? That's right. Dahil lang nangyari ang paniwala gaya nga ng ating mga na-cover sa placard ay ng mga miyembro ng iglesia ay sinasabi na ang panghimasok o kaya ginagawang investigasyon na mismong si Secretary De Lima yung mismo na lang muna sa investigasyon ay pagpapakita raw ng interes at panghihimasok doon sa panloob na affairs ng kapatiran mo. So yun yung parang lumalabas na sentimento ng INC Bumudyo. Oo, kasi naman ang daming pananaw dito May mga iba na nagsasabi karapatan din naman ng gobyerno kung may nagreklamo na lumapit sa amin, imbestigahan namin yan. Ang sabi naman ng simbahan ng iglesia, problema namin ito, huwag niyong panghimasukan. Doon medyo actually ang sabi ng iba malinaw pag sa ang INC naman yung tanungin mo, pinanghihimasukan sila. Yun siguro yung sinasabi posisyon ng gobyerno na noong madaling araw ng Lunes ay nagkaroon na ng pagpapaliwanagan. So nagkapaliwanagan. So yun na yun. Yun daw yung sinasabi at itiranggi yung sinasabi na deal o agreement. Ang sinabi lamang ay nagkaroon ng pagpaliwanagan sa trabaho ng DOJ
Ganyan din naman yung sa panig ng INC, yung kanilang nakikinita na ika nga parang pangimasok ni Secretary De Lima doon sa kanilang Internal Affairs Bombo, June. Sige, pero hindi wala pang ano diyan na magbibitiw si Secretary De Lima kasi yung lumalabas na balita na hinihingi ng grupo na pagbitiwin na si Secretary De Lima kapalit ng kanilang pag-alis sa lansangan. Well, malaman natin siguro dahil ngayon ay talagang kontrolado yung kanilang mga binibitawang mga pahayag, Bombo June. Well, alalahanin natin na dalawa o kaya ay matindi o kaya mahigpit yung naging posisyon ng INC na hindi aalis sa lansangan kung hindi magre-resign si Secretary De Lima o kaya hindi kumalas doon sa pagpapainvestiga doon sila ng ministro. Pero nung nagkaroon ng 362 events nung madaling araw ng Lunes matapos magkaroon ng usapan. Hindi ko tuloy maiwasan na alalahanin yung kontrobersiyang kinasasangkutan din ng obispo ng mga Katoliko. Sila inimbestigahan sa Senado, pero may rally ba nun? Well, wala nag-rally. Tayo nga mismo ay tumutok din sa investigasyon at lahat ay maging yung mga miyembro ng simbahan din ay gusto rin imbestigahan. Imbestigahan. Dahil kahit pare, ang daming mga pare na dahil kung ikaw ay member din simbahan ay medyo hindi mo rin matanggap na yung leader mo ay questionable. So gusto mo rin na malinawan lalo sa publiko. Alright, malinaw yan. Bombo Raymond, abangan natin ho ito. Kanya-kanya hong paniniwala kasi rito. Maraming salamat, Bombo Raymond. Well, ang milyon-milyon man o libo-libo yung paniwala, pero isa pa rin ang batas. Yung tama. Yun lang yung naman ay sinasabi rin ng panig ng gobyerno, Bombo June. Sa isang bansa, isang batas na iiral. Alright, sige. Okay, so abangan dahil mamaya ay meron pa naman tayong press conference, Bombo June, at baka meron pang dagdag na impormasyon kaugnay sa kakinapan na yan. Mula pa rin sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Ang Department of Agriculture naglaan ng 200 million pesos upang labanan daw ang magiging epekto ng El Nino phenomenon sa Western Visayas. May detalye ang Bombo Radyo Bacolod. Naglaan na ng 200 million pesos na pondo ang Department of Agriculture Region 6 upang mapaghandaan ang magiging epekto ng El Nino phenomenon. Napag-alaman na batay sa forecast ng Pag-asa, mararamdaman ang El Nino simula Agosto hanggang Disyembre ngayong taon at magtatagal pa hanggang unang bahagi ng 2016 at sa Mayo pa inaasahan na magtatapos. Sa buong bansa ay umabot sa 32 na mga lalawigan ang nasa panganib na maapektuhan ng lubos ng matinding init, kabilang na ang mga lalawigan sa Western Visayas maging ang Negros Occidental. Kaugnay nito ay sinabi ni DA Region 6 Acting Director Roy Abaya, nagsumite ito ng mitigation plan sa DA Central Office na maglaan ng 180 hanggang 190 million pesos at humingi pa sila ng pondo na 90 hanggang 95 million pesos. Ito anya ay gagamitin sa information dissemination para sa mga magsasaka upang magabayan ang mga ito sa kanilang pagsasaka sa gitna ng El Nino, cloud seeding at pagbili ng binhi ng iba pang high-value crops na maaring itanim. Ang El Nino phenomenon ngayong taon ay inaasahan na siyang pinakamatindi sa loob ng 65 taon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News. Bombo Lina Antinor Flores, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, sinimula na kanina ang pagbabawas ng water allocation sa Metro Manila bilang bahagi o yan ng paghahanda sa impact o epekto ng El Nino phenomenon. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, mula sa 41 cubic meters per second ay bababa ang alokasyon sa 38 cubic meters per second. Nangangahulugan ito na mas mahinang daloy ng tubig sa gripo ang mararamdaman ng milyon-milyong mga residente dito sa National Capital Region. Paliwanag ng NWRB, mababa pa rin kasi ang water level sa Angat Dam sa kabila ng naranasang mga pag-ulan nito mga nagdaang linggo. Inaasahan na mararanasan ang peak ng El Nino phenomenon mula buwan ng Oktubre hanggang sa susunod na taon. Sinabi ni NWRB Executive Director si Vilio David Jr., mas mabuting ngayon lamang ay magbabawas na ng bahagya sa alokasyon ng tubig para sa pagpasok ng buwan kung kailan matindi ang epekto ng El Nino ay may sapat
ng tubig pa rin sa Angat Dam para maiwasan ang water shortage. Ang Lamesa Dam naman kasi na main source ng Metro Manila ay nanggagaling din sa Angat Dam. Ibang mga balita, isa pang bangkay ng minero na biktima umano ng gas poisoning sa Benguet. Na-recover, may follow-up report ang Bombo Radio Baguio. Na-recover ang bangkay ng isang minero sa isang minahan, partikular sa Level 400, Pink Tunnel Phase 3 sa Gumatdang, Itugon, Benguet. Kinilala ito na si Paul Malidum Manuel alias Gayagay, 27 anyos, walang asawa at tubo ng Sagada Mountain Province. Ayon sa Itugon PNP, na-recover nila ang bangkay ni Gayagay kaninang madaling araw matapos mabiktima umano ng gas poisoning kagabi. Nagdesisyon naman ang pamilya ng biktima na dalhin ang bangkay nito sa isang punerarya bago nila ito iuwi sa poblasyon Sagada Mountain Province. Matatandaang noong nakarang buwan ay aabot na sa 5 minero ang namatay sa Itugon, Benguet dahil pa rin sa gas poisoning. Dahil dito ay umapila ang Police Regional Office Cordillera sa mga minero na lagi silang mag-iingat para maiwasan ang kaparehong insidente. Yan ang balita mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo William Lukson para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Militar at pulisya na sa full alert kaugnay ng umiinit na tensyon sa pagitan ng suspendidong alkalde at acting mayor dun sa Lanao del Norte. May follow-up report ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Patuloy na nanatili ang taas ng alerto ng pulisya at militar sa bayan ng Pentar, Lanao del Norte. Ito ay mayroong kaugnayan sa engkwentrong sumiklab sa pagitan ng mga taga-supporter ng dalawang upong mayor na si Pentar Mayor Gabriel Limbuna at Vice Mayor Magundaya Tago. Si Limbuna ay sinuspende ng Department of Interior Local Government dahil sa kinaharap nitong kasong administratibo dahilan upang itinuro si Tago na uupo bilang acting municipal mayor sa nasabing bayan. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Lanao del Norte Provincial Police Director Senior Superintendent Madid Paitaw na nagmatigas umano si Limbuna na ibakante ang kanyang posisyon dahilan para umiinit ang mga taga-suporta ni Tago. Sinabi ni Paitaw na sinugod umano ng taga-suporta ni Tago ang pamamahay ni Limbuna kung saan pinaulanan ito ng M79 grenade launchers at rocket-propelled grenade. Gumanti naman ang kampo ni Limbuna dahilan upang nadulot ito ng sobrang trauma sa kanilang mga residente sa lugar. Agad nang padala ng puwersa ang 2nd Mechanized Brigade Philippine Army sa pangunguna ni Colonel Gilbert Gapay at maging si Paitaw upang hupa ang kaguluhan. Bagamat nasa standby mode ang mga suporta ng dalawang opisyal, subat hindi nagbigay kumpiyansa sa mga otoridad upang hindi na maulit ang engkwentro. Nilinaw naman ng pulisya na wala anumang casualties mula sa magkabilang panig kahit umaabot sa 22 oras ang bakbakan noong nakaraang araw. Hindi pa totally resolve yung conflict nila. Alam mo naman sa aming tradisyon sa Muslim, pagka may problema ang isang Muslim, lahat ng parente niya ga-suporta. So pareho yung malalaking pamilya, both sides claiming na sila ang legally na nakaupong mayor. Para sa Bombo Network News, Bombo Jane Buna. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa Cebu, alam nyo bang may bilanggong agaw buhay ngayon matapos magbigti gamit ang garter ng kanyang brief? May detalye exclusive ang Bombo Radio Cebu. Nagbigti ang isang inmate gamit ang garter ng kanyang brief sa Mabolo Police Station sa barangay Mabolo, lungsod ng Cebu. Ang inmate ay kinilala na si Felizardo Hitorpe, 35 anyos at residente sa sitio Campitas, barangay Babag nitong lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay SPO4 Danny Palier, napag-alaman na bandang alas 5 ng madaling araw ay nagkagulo na ang mga inmate sa loob matapos silang makita ang kasamahan nila na nagpatiwakal sa loob ng kanilang palikuran. Agad silang tumawag sa mga pulis na madali namang pumasok upang tanggalin ang garter na itinali sa kanyang leeg na ikinabit sa kisame. Agad silang tumawag ng ambulansya upang dalhin ang nasabing inmate sa pinakamalapit na ospital nang madiskubre na may pulso pa ito. Dinala ito ng Emergency Rescue Unit Foundation sa Cebu City Medical Center. Sa kanyang ginawa ay agaw buhay ito na patuloy pang ginagamot ng mga doktor sa ngayon. Napag-alaman na ang nasabing inmate ay kahapon lamang nakulong dahil sa kasong physical injury. Sa ngayon ay hindi pa batid kung ano ang dahilan ng kanyang tangkang pagpakamatay. Iyan ang balita mula dito sa Bombo Radio Cebu para sa Bombo Network News. Bombo John Ray Igona at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa pagbabalik ng Bombo Network News, abangan ho ninyo sa international news, Venezuelan President inakusahan ang Pangulo ng Colombia na balak siyang ipapatay. Stand by!
Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! May namumuong pag-asa sa bawat isang umaga. Suporta mo ay barkada, ang galing mo'y naiiba. Tayo tayo, tumayo tayo, Pilipino. Tayo tayo, ilabas ang galing ng Pilipino. Tayo tayo, ilabas galing ng Pilipino. Tayo tayo. Senator Bongbong Marcos po. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo International News. Bombo International News. International News. Venezuelan President inakusahan ng Pangulo ng Colombia na balak siyang ipapatay, habang US President Barack Obama nanawagan sa world leaders na magkaroon ng binding agreement laban sa climate change. Lahat ng yan, may detalye si Bombo Lizelle Galan. Hinimok ni US President Barack Obama ang kapwa world leaders na magkaroon na ng binding na kasunduan para labanan ang climate change. Sa pag-uusap ng mga foreign ministers sa Alaska, sinabi ni Obama na kailangan magkasundo ang mga world leaders na limitahan ang carbon emission ng bawat bansa sa gaganaping climate conference ng United Nations sa Paris, France sa darating na Desyembre. Ayon kay Obama, mas mabilis pa ang pag-init ng temperatura ng mundo kaysa aksyon na ginagawa ng tao para bawasan ang global warming. Aminado ang US President na malaki ang naging papel ng Amerika sa pag-init ng temperatura ng mundo at alam na may responsibilidad ito para ayusin ang problema. Sinabi ni Obama na ngayong taon ay dapat may kasunduan na kung paano protektahan ang mundo hanggat kaya pa. Inisa-isa ni Obama ang epekto ng climate change kung saan ang Arctic anya ay ramdam na ang pagbabago katulad ng Alaska na siyang may pinakamabilis na shoreline erosion sa mundo. Mas malalakas na rin anya ang mga wildfires na isa pang dahilan ng carbon emission. Ang Amerika ang ikalawang pinakamalaking carbon emitter sa mundo, sunod sa China. Sa kabilang dako, lalong umiinit ang world war sa pagitan ni Venezuelan President Nicolas Maduro at Colombian President Jose Manuel Santos sa gitna ng krisis sa border ng dalawang bansa. Inakusahan ni Maduro ang gobyerno ng Colombia na nagpaplano umanong siya ay ipapatay. Ayon kay Maduro, may go signal ni Santos ang assassination plot umano sa kanya ng Colombia. Nabatid na matensyon ngayon ang relasyon ng dalawang bansa matapos ipa-deport ng Venezuela ang libo-libong Colombian migrants. Isinara rin ni Maduro ang border crossings sa pagitan nila ng Colombia, sanhi ng humanitarian crisis ngayon. Ang hakbang ng Venezuela ay kinundi na ng international community at nagpatawag na ng emergency meeting ang Organization of American States para talakayin ang problema sa pagitan ng Venezuela at Colombia. Bombo Lizelle Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. Isang panalo na lamang ang kailangan ng tatlong Pinoy boxers upang umusad sa FIBA World Championship sa Doha, Qatar sa susunod na buwan na magsisilbing ticket para umabot sa 2016 Rio Olympics. Pero dadaan umano sa butas ng karayom sina flyweight Ian Clark Bautista, light flyweight Rojen Ladon at welterweight Yumer Felix Marshall. Makakalaban mamaya ni Ladon ang second seed boxer na si Morjon Rasulov ng Tajikistan. Si Rasulov ay veterano na sa 2014 Asian Games sa Incheon, South Korea pero hindi pa nakakaharap ng Pinoy boxer. Ang ikalawang boxer na nasa top 8 na si Marshall ay bukas Miyerkules makikipagtuos sa local boxer ng Thailand na si Silom RD. Bagamat dalawang beses na itong natalo ni Marshall sa 69 kg na timbang, lumalaban na ito ngayon sa 60 kg. Si Bautista naman ay haharapin bukas ang pambato ng Sri Lanka o kaya naman ang boksingero mula sa Kyrgyzstan. Sa basketball, nakatakda umanong pulungin sa darating na Biyernes ang mga kinatawan ng mga opisyal ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas o SBP. Ang mga opisyal ng Los Angeles Lakers kaugnay ng isyu na makalaro sa ilalim ng bandila ng Pilipinas ang Filipino-American player na si Jordan Clarkson.
Maliban sa pulong sa Lakers, kakausapin din ni na SBP Vice Chairman Ricky Vargas at dating PBA Chairman Pat Gregorio sa araw ding yon ang mga magulang ni Clarkson na manggagaling pa sa San Antonio, Texas. Una nang lumutang ang impormasyon na ayaw umano ng ama ni Clarkson na maglaro ang anak sa Pilipinas, lalo na't crucial ang season ngayon sa NBA dahil magtatapos na sa susunod na taon ng kontrata ni Jordan. Kung malala, ang pangalan ni Clarkson ay kabilang po sa isinumite sa FIBA board para naman sa posibilidad na maglaro siya sa ilalim ng bandila ng Pilipinas sa FIBA Asia Championship sa China. Samantala, muli namang tiniyak ng 23 anyos na si Clarkson na kung hindi man siya makakalaro sa panahon ngayong, seryoso naman siya na makasali sa kampanya ng Pilipinas sa 2016, 2020 at 2024. Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Showbiz Balita. MMDA Chairman Tolentino, nirerespeto raw si Robin Padilla sakaling hindi ituloy ang horror film nila ni Maria Ozawa sa Metro Manila Film Festival. May detalye si Bombo Nes Kayabyab. Nilinaw ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Francis Tolentino na nananatili pa rin bilang isa sa 8 official entries ng Metro Manila Film Festival o MMFF ang horror film ni na Robin Padilla at dating Japanese porn star na si Maria Ozawa na pinamagatang Nilalang. Pahayag ito ni Tolentino sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kaugnay sa napaulat na posibilidad na hindi na mapapabilang sa MMFF ngayong taon ang nasabing pelikula matapos mag-beg off o magpa-excuse si Binoy para alagaan sana ang maselang pagbubuntis ng asawang si Mariel Rodriguez. Ayon sa MMDA Chairman na siyang organizer ng taunang MMFF, nirerespeto nito ang personal na pinagdadaanan na tinaguriang bad boy in Philippine showbiz. Gayunman ay wala pa raw formal na withdrawal mula sa entry nila ni Ozawa kaya hindi pa maia-anunsyo ang sakaling papalit dito na pang-siyam sa listahan at ito ang pelikulang Lakambini na pinagbibidahan ni Lovie Poe. Siya yung number 9 eh. So sa rules ng MMFF, yung number 9 yun ang papalit kung may umatras. Tapos yung number 10, yung number 11, may succession yun. So automatic na po. Automatic yun. Although wala pang formal withdrawal, pero kung sakaling matuloy yun, ay Lakambini na. Ang bahagi na pahayag ni Tolentino sa panayam ng Bombo Radio. Kung maalala, tinawag pa ni Ozawa si Robin bilang unprofessional dahil sa tila pag-back out ilang araw bago ang kanilang taping. Sinundan pa ito ng miscarriage o pagkalaglag sa ipinagbubuntis ni Mariel dahilan upang umani ng batikos ang 29-year-old former adult video star. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Noontime Edition. Martes tayo ngayon, September 1 na, 2015. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Ombudsman iniimbestigahan na si Pangulong Noynoy Aquino, Secretary Abad at iba pa kaugnay ng controversial na DAP issue. Panibagong plunder case inihain kay Vice President Binay o laban kay Vice President Binay dun sa Office of the Ombudsman. Secretary Rojas naniniwalang miscommunication ang nangyari sa pagitan ng Department of Justice at Iglesia ni Cristo dahilan upang mag-rally ang grupo sa EDSA. Pangulong Noynoy Aquino tiwala pa rin kay Secretary Laila de Lima at walang pagbabago raw sa investigasyon sa kaso ng mga opisyal ng Iglesia ni Cristo. Department of Agriculture naglaan ng 200 million pesos upang labanan ang magiging epekto ng El Nino phenomenon sa Western Visayas. Isa pang bangkay ng minero na biktima umano ng gas poisoning sa Benguet na-recover. Sa Cebu, bilanggo agaw buhay ngayon sa ospital matapos na magbigti gamit ang garter ng kanyang brief. Matibay. Sa international news naman, Venezuelan President inakusahan ng Pangulo ng Colombia na balak siyang ipapatay. US President Barack Obama nanawagan sa world leaders na magkaroon ng binding agreement laban sa climate change. Sa balitang sports, mga opisyal ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas kakausapin ngayong linggo ang Lakers management at mga magulang ni Jordan Clarkson.
Tatlong mga Pinoy boxers naharap daw sa matinding laban sa quarterfinals ng World Championship Qualifier doon sa bansang Thailand. Sa showbiz naman, MMDA Chairman Francis Tolentino nirerespeto si Robin Padilla sakaling hindi matuloy ang horror film nila ni Maria Osawa sa Metro Manila Film Festival. Sa latest pa mga impormasyon, mga ninyo buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com at tutukan ng Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Lunes hanggang sa Sabado yan, maaari nyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. Direktamente live nationwide via satellite. Mula rito sa Bombo News Center Makati ang inyong anchorman, si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!